tingnan natin kung meron dito. Get record. Set the spice. Buksan natin ang may magang. Ayun na yung multisim. Multisim, hindi ultibor. So, ito tayo. At yun. At ito, meron na. So, muna lalagyan nyo muna yung mga component na kailangan nyo. So, search nyo lahat ng sources. So, power sources, single voltage sources, or single current, or power sources. So, power source, so, lagyan dyan. Sunod, B6, punta tayo sa resistors. At 4.7 kilo. So, para mag-rotate, control R. Yan. So, next naman, lalagay natin ay ang diode. So, sa diode, click yung diode at search natin yung 1N4007. Ito. So, yung direction okay na. So, lagyan na lang natin. Yan. Ngayon, i-edit lang natin yung voltage. Dahil ang sabi sa atin ay 10 volts. VRMS na siya. So, okay na. 6 Hz. Okay na. R1. Okay. So, now, yung wire naman. Okay, connect ng wire. Para maglagay ng wire, kailangan i-drag yung end ng isang component pupunta sa isang end para magkaroon tayo ng wire. So, yan. Sunod, dito naman. Next. And yan. So, yan. Mayroon na tayong circuit. So, para naman sa ma-measure natin yung waveform, maglalagay tayo ng oscilloscope na nandito sa toolbar sa gilid. So, select natin yung oscilloscope. So, yan. Lagay lang natin sa medyo angat-angat para malagyan natin ang wire ng maayos. So, yan. So, ngayon, ang gagawin natin ngayon is may dalawa tayong channel. So, yung channel na yon, susukatin natin yung side na hindi pa rectified yung signal at ilalagay natin yung isang side sa rectified na yung signal. So, una, kabit natin channel A, positive. Positive. Ito yung side na hindi pa na-rectified yung signal. Lalagay naman natin yung isa sa side na bandang rectified na ng signal. So, alam natin, pag may diode na, nire-rectify niya yung signal para magiging half wave na lang siya or either full wave kung ang diagram natin ay half wave or full wave. Pero itong diagram natin ay half wave. So, half ng signal lang or half ng waveform lang yung nare-rectify niya. So, mamaya makikita natin yung waveform. So, ngayon naman, negative sa negative. Pwede natin gawin ang bagay na ito. Pero, at ilalagay din natin itong isa. At wait lang. Ilalagay natin ito. Yan. Yan. Dito sa side na negative. Ilagay din natin ito. Pwede natin siyang idugtong na lang dito. So, yan. Pero, may isa pang paraan ng paggawa nun. Paggamit tayo ng ground. So, ang gagawin natin, copy natin muna yung buong circuit. Mahirap ko lang. So, yan. Paste natin dyan. So, ang gawin natin, tanggalin natin yung mga nasa negative na wire.
Gagawin natin, gagamit tayo ng ground. Para sa ground, search natin yan. Search natin sa basics. Tapos, mali. Search natin lang sa all groups. Sa all families, then ground. Pwede natin i-type G-R-O-U-N-D. Ground. Spell mo ground. Ground. So, yan. Lagay natin dito. Ang ground ay nagre-represent or ang ground, ginagawa niyang connected ang lahat ng ground sa isang circuit ay magkakakonekta. So, ang gagawin natin, itong ground na ito, i-connect natin sa ground na ulitin ko. Ang ground na ito, i-connecta natin sa ground na ito. Para itong mga negative, iisa na lang yung connecta niya. Kaya mas madali. So, ang ground na to is nakakonekta na dito. So, meaning, ang mga wire na to, itong mga negative wires, negative pole, ayan, nakakapagkabit sa negative, ay nakakabit na rin dito sa negative part ng ating circuit. So, ngayon, check mo muna kung may mga loose na wires. So, pag wala na, try natin siyang i-run. Ito, run. So, pag nag-run tayo, may problema yan. So, pero tignan mo na. Pag nag-run tayo, lahat ng mga components na meron tayo dito, kunyari, oscilloscope, meron din kasi available na voltmeter. So, may oscilloscope, pwede natin i-try yan. Oscilloscope, voltmeter, ammeter, o kung anumang meter na makita nyo pa dito. Kapag nirun nyo yung circuit, kapag nakakonekta yung mga yon sa circuit na ito, ibig sabihin, nagra-run na yon at gumagana rin yung component. So, tignan natin sa oscilloscope. Yan. So far, wala pa tayong nakikitang readings. Ang gagawin naman na ngayon ay mag-calibrate ng display sa oscilloscope. So, try natin. Una, kapag hindi nyo alam ang gagawin, alam nyo nang dapat yung unang pinutin. Auto. Pero, titignan pa natin kung ano pang meron tayo. So, adjust natin yung time per division, scale, volts per division, DC, at mukhang hindi siya gumagana. Okay, so ang gagawin muna natin, purin mo na ito, at ngayon tayo mag-run. So yan, nag-run na yung system natin. So, yan. Ngayon, nakikita niyo yung yan. May waveform yan na nakalagay. So, titignan natin kung ano ang meron dito. Yan. At i-adjust natin yung time per division para makita natin yung waveform. So, right. Alright. Oh, right. So, ngayon, may nakikita kayong dalawang waveform. Nasa channel A, nasa channel B. So, titignan natin ngayon yung waveform na rectified at hindi rectified. So, una, i-adjust nyo yung setting dito. Adjust nyo yung setting dito para makita yung waveform. Kita nyo, nag-adjust. So, kailangan visible yung waveform nyo. So, yan. Para makita natin yung rectified na waveform, isi-zero natin yung reading natin sa part na ito. Dahil ito ay yung hindi pa rectified na waveform. So, pag sinira natin siya, mawawala siya. So, yan. Makikita nyo na yung rectified na waveform natin. So, ganyan yung magiging output dahil ang circuit na ginawa natin ay rectifier. So, pag nirun natin, ang waveform na yan, gumagalaw. So, makikita nyo yan, nagra-run yung circuit. At pag nilagay natin tong DC, yung sa connection sa channel A natin na nakakonect sa hindi pa rectified, makikita rin natin yung full na sine wave. So, yan yung na-create. Yan, dyan nag-generate yung waveform.
So, pag ginawa natin na 0, ang nagagawa niyang waveform is yan lang. So, rectify siya. So, yan. Ang gagawin muna, i-adjust yung scale para makita yung waveform natin ng maayos. Next is adjust yung channel A, channel B. Mas magandang pantay sila para makita yung difference ng channel A na single lang, channel B na single lang. So, yun. Halos tapos na tayo. So, pagkatapos ng stop yung simulation, pag nag-start yung simulation natin, hindi natin magagalaw yung mga components. Parang ganyan. Or, I mean, hindi natin siya made-delete. Dahil pag ginawa natin yon, masisira yung mismong simulation natin. Pwede natin siyang i-move, pero yun pa rin yung connection niya. Ang ibig sabihin nun, hindi lang natin pwedeng palitan yung uri ng connection nila. So, yeah. Yun lang muna siguro. Discover nyo na lang. So, simple lang naman. Hanapin nyo yung component, gawa nyo ng wires, then yung schematic diagram, and dapat alam nyo lang kung saan ilalagay yung measure ng oscilloscope or any other measuring instruments na gagamitin nyo, and kung saan sila ikakabit. So, yun. Ground to ground. Good luck sa report.